May sasakyan kayo? Yung pong sakay crash. Sige. Ma'am Grace, asan? Ikaw magdadrive? Opo, magdadrive. Grabe ka pala, ang driver mo. Attorney? Kasama din po siya. Masyado ka nang na-promote yan. Sige. Nasaan na? Brother, alam mo yun eh. Ako susunod sa'yo. Dito raw yun eh. Diretso lang po ito, sir. Diretso lang. Nasa si Bro Jerry? Ayun, doon na tayo. Sige. Okay, please. Sige po. Thank you ha. Ingat. Kailan pa kayo dumating dito, Mrs.? Ikaw, ilang araw ka na? Magkaangkas kayo? Ikaw, kapatid? Siya naman, asawa mo. By the way, sa inyong lahat, gusto ko ipaalam, kaya ako nandito as advocate, hindi as congressman. In other words, hindi ko ito trabaho. Yung police, hindi ko kilala, hindi ko nakasama sa assignment. Itong pamilya nitong rider, hindi ko rin kilala itong mga ito. Siguro kilala ako. And to give you background, kaya ako may ganitong advocacy. Ako bilang isang anak mahirap na lumaki sa bahay kubo, naranasan namin ng aming pamilya yung discrimination sa pagbibigay ng public service. And nung high school pa lang ako, attorney for your information, biktima na ako ng illegal arrest. Nangarap ako na pag someday somehow at nagkaroon ako ng position na may capability ako na tulungan yung alleged victims ng pang-aabuso. Kaya nandito tayo. Nandito ang PAW para magbigay sa inyo ng libreng serbisyo bilang abogado ninyo. By the way, for the information of everybody ito naman public service, wala tayong pag-uusapang personal. As usual, ang practice ko naka-video. Kaya tayo naka-video para kung may mali, yung ating mga kababayan, especially yung mga ordinaryong tao, attorney, parang nalelektura na rin natin. Yun din namang mga kapulisan, kung may maling trabaho, malalaman nila para ma-address natin ito. At kung may mali nga, kung may mali, huwag nang maulit. Sabi ng iba, si Colonel kasi may kinikita yan sa AdSense ng YouTube and Facebook. Para malinaw sa lahat, hindi ang interest ko kumita ng pera. Kasi kung ang interest ko kumita ng pera, ipagbabawal ko na gamitin ang video ko. Partner, dito nga kayong dalawa, yung arresting officer dito. Okay, dahil late yung isang arresting officer, papalam ko sa lahat, kayo hindi ko kilala, hindi tayo nagkasama sa assignment. Yun naman pamilya nitong arrested person, hindi ko rin kilala. Nabanggit ko yan to inform everybody na wala tayong personal issue dito. Brothers, for your information, may kasama akong lawyers from PAW. Para, siyempre, ayan ay naisampa ng kaso according to your chief. At yan naman, kahit hindi pa naisampa ang kaso, hindi ako pupunta para arborin o hingiin ang kaso. And as SOP, napakaganda ng ating government, mayroong in-establish na Public Attorney's Office. Kasi alam natin, marami sa ating mga kababayan walang kakayahang kumuha ng sariling abogado. At yung kasama ko, si Colonel Banastaw, siya ang Provincial Chief ng Internal Affairs Service dito sa Quezon Province. At ang mandato naman niya, alam natin, kung may mali sa trabaho ng pulis, sila mag-iimbestiga
at sila magre-recommenda ng kaukulang administrative sanction or punishment against police officers involved. So, nandito tayo, hindi para ako ay mag-imbestiga. Gusto ko lang initially malaman yung aligasyon ng arrested person. Taga saan ka? Santa Rosa, Laguna. Ikaw ay delivery rider. Lalamove. Yung item, ano yung item? Ibon. Anong klaseng ibon? Martinez. Martinez. Kung Martinez yung item, anong batas ang nilabag? Republic Act 9147. 9147. Wildlife Act. Wildlife Act. Kung ako ang umorder ng ibon, nag-booking ako. Tama. Ibig sabihin, kung ako ang umorder, hindi mo ako kilala. Parang nakatambay kang ganon somewhere, oops, may nag-booking. Tama po. In-accept mo. Tama. Pinuntahan mo yung item. Opo. Pinick up mo. Opo. Saan mo pinick up? Silang Cavite po. Silang Cavite. Yung pinick upan mo, tindahan o pribadong individual? Bahay po. Bahay. Pagdating mo doon, ang nakausap mo, lalaki, babae. Lalaki po. Anong sabi sa'yo? Yun daw pong, ito na daw po ang pipick upin ko na order no, nag-book. Okay. Siyempre, in good faith ka, hindi mo naman kilala ang umorder, in-accept mo. Kinuha mong item. Opo. Tapos, base doon sa booking, saan mo i-deliver? Lucena City po. Nasa Lucena City tayo, attorney, ano? Okay. Nandito tayo sa police station ng Maritime. Nung mag-deliver ka, malayo dito, malapit. Malayo po. Saan lugar? Paglabas po dito sa kanto, yung pong parang diversion road, yung meron pong building doon na parang lechonan, ICAS lechon. Doon po mismo sa ICAS lechon sa labas. Dahil ikaw ay rider, nakakaintindi ka, humigit kumulang ilang kilometer? 500 meters po. Okay. 500 meters. No? Parang kalahating kilometro. Okay. Pagdating mo, sino ang nakaharap mo? Yung pong umorder, yung pong bayad, yung pong bumili. Sino? Sir Igiya po. Nung kaharap mo na siya, anong naging pag-uusap ninyo? Bali, tumawag po sa akin yung in-orderan niya, kaya wala daw pong Gcash si sir. Baka pwede daw po ako na lang ang mag-Gcash. Ito, sige po, pwede naman po ako mag-Gcash. Pero sabihin niyo po sa kanya, tawagan niyo po siya para maibigay po sa akin. Ngayon po, nung nagkausap kaming gano'n, binaba ko na po yung telepono, yung cellphone ko, naantay ko po na tawagan siya. Pagdating doon sa destination, automatically, siya ang nakaharap mo. Opo. Brother, paano mo nalaman na may deliver siyang ibon? Sige. Ang pumunta ko na sir, yung punta ko na nagangalang Boss LJ. Siya bali sir, yung nagbibigay sa akin ng info kung nasaan na sir, yung license sir. Oh. In other words, alpha mo yon. No sir, dito. Yun sir ay... May communication ka sa kanya. Meron, Siyempre, yes sir, kung ako nagbibigay sa'yo ng info, may communication na. So, ibig sabihin, may umorder ng item, nag-booking, sa salitang Tagalog, ang malas niya, attorney, siya ang nakatanggap ng booking. Okay? Tapos, nung i-deliver niya yung item, ikaw na ang sumalubong. Tama? O, si attorney? Tapos, ang nagsampa ng kaso, sino? Ikaw na rin. Anong participation mo, kapatid? Ikaw ang arresting officer. So, ikaw ang umaresto. Oh, very clear. Attorney, ikinulong nyo. Siyempre, ikinulong nyo. Hindi nyo pinalaya eh.
technically, kinulong nyo na rin yan. Sinampahan nyo ng kaso na dapat naman tinanong ninyo, ikaw ba ay may kukuning abogado? Wala po. O sige, proceed tayo sa PAW. Ma'am, arestado itong tao na to. Kailangan po niya ng abogado. Mag-provide kayo. Dapat ganun ang ginawa. Tama po ba? Dapat ganun ang ginawa nyo. Hindi ko kayo hinahamak, mga kapatid na pulis. Pero nakikita ko, hindi kayo galing sa mayamang pamilya. Ibig sabihin, dalawa ang maaring dahilan bakit kayo nagpulis. Pangarap mong maging pulis para maging public servants. Ikalawa, para may maayos ka nga na buhay. Pambira naman. Maawa naman kayo sa katulad ng mga ito. Oh. Kaya ng konsensya ninyo? Ha? Chief, tinanong mo ba sila kung anong nangyari? O anong kwento sa'yo? Nagkaroon ng transaction, yung dumating. Oh. Ang depensa O sige, diretsohan tayo dahil official ka naman. Do you think hindi siya biktima? Parang ako lang may sige, baka hindi mo naintindihan ang sistema ng Lalamove. Nakatambay ako dito. May nag-book. Uy, layo naman. Pero okay na rin. Kikita ako eh. Actually po, booking ko tatlo. Isang San Juan, Batangas, isang Lucena. Tapos kung papunta na po ako dito, ang daan ko po kasi is Patagaytay, pumasok po yung booking na silang to Lucena. Ay kukunin na natin to. Total pa Lucena tayo. Tama. Di, para hindi ako saya, kinuha ko po yung silang to Lucena. Di ba sa system ng Lalamove, Opo. may booking yan? Opo. Pinadala mo sa office yung kopya, no? Opo. Yung screenshot. Opo. Pinipin ko na po yan. And at the same time, Lalamove can provide official document Opo. or certification. Oh. Chief, may responsibility ka. Kailangan alagaan mo ang tao mo. Bali, kaya nga sir, nung gusto namin yung kaso para ma-investigan po may sir. Kasi Ay, nako. ang depensa niya, nasa Lalamove. Yan, oh. May ebidensya siya. Ibig sabihin, kung naglalala mo, brother, yung kapatid mo, baka yung panadjamban. Kaya ko lang po siya kinuha ng Juan kasi naging triple booking po ako. Ang San Juan ko po is 327. Tapos ang isang Lucena ko po is 500 plus. Ginawa na ni customer na 600. Di may 900 plus na po ako. Ngayon, pag papunta po ako dito, pumasok po yung booking na silang to Lucena. Sabi ko, kunin na natin to. Kasi para pambawi ng gasolina pa. Alam mo, Tony, malas lang nito eh. Siya ang naka-receive ng booking. Ganun kasimple yun. Imagine, ang galing mo, eksakto. Kung ako yung pulis, may asset ako, order ka, pa-deliver mo dito. O, huli ka. Huli ka dito, labag sa batas yan. Sasampahan ka namin ng kaso. Imagine, kaya ng dibdib nyo. Pambira. Grabe kayo. Kaya ng dibdib nyo yan. Pamilyadong tao. Ako, hindi ako judgmental, pero very clear. Set up yan. Pambira. Grabe kayo. Buti nakakatulog pa kayo. May pamilya ka? Meron sir. Ilang anak mo? Ikaw? Hindi may accomplishment kayo? Oh. May accomplishment kayo? May re-report kayo? May arrested person kayo? Wow! Ang galing! Ito imagine, 6 ang anak. Kaya ng dibdib nyo. Alam nyo, yung mahihirap na tao, isang araw lang walang hanap buhay, gutom ang buong pamilya. Imagine, ang bigat, ang grabe ang dibdib nyo ah. Alam nyo, brothers,
Yung masamang gawa sa kapwa, may balik yan. Maniwala kayo sa akin. Ako, dati akong pulis ha. Hindi ako kaaway ng pulis. Kaaway ako ng tiwaling pulis na hindi tama ang ginagawa. Imagine. O ano sabi sa inyo sa prosecutor's office? Napipili po ako. Ang una po is, kung lalabon daw po ako, is mga 1 week, 1 month daw po, o mahigit pa, ang magiging proseso, pero ililipat daw po ako sa kulungan. Ngayon, yung pangalawa daw pong option is, aminin ko na lang, para 1 week po ma-process na, dito na lang daw po ako mag-i-stay sa kanila. So inamin mo? Inamin ko para po mapabilis talaga ang proseso. See? May maliit akong bata na 5 years old. See? Sorry sir, wala pa po tayong kopya ng inquest resolution. Nasaan yung inquest resolution? Napadala na po kayo. Kasi nagtanong kami Thursday daw po, tapos na. Wala pa sir, kasi ang sabi sir, hinihingan siya ng interagency para magawa yung resolution para mapababa po yung pensa. Kaso nga lang po nung dumating na yung interagency, late na po. Holiday na po. Tapos nag-holiday po ng Friday sir. Maniwala kayo sa akin. Maniwala kayo sa akin. Hindi po pwede ang kay General Torre. Maniwala kayo sa akin. Ang gusto niyan trabaho, yung tunay na trabaho, hindi ganyan. Kapareho din niya na sa drugs eh. Yung ginagawa ng iba eh. Iba lang ang item. Sa ngalan ng public service, hindi natin ito pwedeng patagalin. Sa katulad nila na walang pinag-aralan, mahirap lamang na tao, isang kahig, isang tuka, stressful masyado yan. Dahil wala kayong may pakitang resolution, hepe, with your personnel and arrested person and his family, punta tayo sa prosecutor's office. Walang violation doon. Tama ba, Tony? No, kaya, let's go. Floor, sir. Anong floor? Fourth floor. Sige, fourth floor. Okay sir, as far as forward. Okay po. Salamat po. Muna na po kayo sa elevator. Salamat po, sir. Thank you. Attorney. Sige po. Ba, ladies first. Ladies first. Ito, dalawa naman po. O, dito tayo. Saan yun? Dito po ka na kayo. Aligaw. Si Chief Joy Boss, Sige po. good morning. May kasama ako ha. By the way, Chief, public service ha? Wala namang usapang personal. No? As usual, naka-video tayo. Kasama ko yung mga kaibigan natin, Paul Lawyers. Yes, sige po. Kasama ko yung IAS, Police. Oo. Kasi, Chief, tumawag sa akin yung pamilya nitong rider. More than ilang days na? 1 week na po. 1 week na. Kami na attorney ng PAO lawyers galing sa station. So far, wala silang mai-present na resolution. Nandun lang sila sa police station. That's why, nandito kami to check anong status nung sinasabing isinampang kaso. Sino ang fiscal mo? Hindi ko po kalala kung sino ang lagi. Kapatid, mawalang galang sa'yo, Tiger. Yes, Tiger. Di ba ang SOP, tatanungin ko may abogado siya, wala? Yes po, tinanong ko po siya. Ito po kasi Tiger, una-una, pag mag-request kami, tinitingnan namin ang kaso kung meron kaming 3 kategorya. Una-una, ito ba ay summary investigation, ito ba ay expedited preliminary investigation, o ito ba ay regular na preliminary investigation, no? So meron tayong 3 categories.
Itong sa kanya po, ay pumapatak ito ng summary investigation. Nung tinignan ko ang kanyang kaso, violation ng Section 27 ng RA 9147, ang parusa sa kanya dito ay pagkakakulong ng 10 araw hanggang 1 buwan. So mabilisan ito. Hindi ito yung na talagang tatagal na gusto. Chief, dahil yan ay nandyan na isampa ng kaso. Isampa na itong kaso noong June 5. Ngayon kung may resolution na, ito yung na-file, pwede na po kayong magpiyansa. Sinabi ko po sa kanya yan, Sir, meron po pa kayong certificate of indigency para mapababa yung piyansa. Kasi kapag may certificate of indigency, pinaliwanan ko po. Opo, yan, opo. Natatandaan ko po yan. Ang magiging pensa yung pinakamalaki ay 10,000. Or kung mas maliit doon, halimbawa kung ang nakalagay na pensa, katulad dito ay 12,000. At magsasabit ka ng certificate of indigency, magiging 6,000 na lang po ito. Pinaliwanan ko sa kanya, Sir, nasabi mo sa akin na kayo ay delivery rider lang. Kung ito ay may file na sa korte, gagawin niyo na po yung depensa. Diba nasabi ko Opo, tama sa po. korte? Opo, tama po. Ngayon po, kung wala kayong abogado, may libre po tayong abogado sa PAO. Siya po ang magiging abogado nyo. Ito, may binubuhay kasi na 6 na bata, 6 na anak. Kaya ang concern ko, yung legal na pinakamabilis. Simula nung June 5 pa lang, pwede na po kayo magpensa kasi nandun na yun. Attorney, ako may lakad pa sa Kongreso. Bibigyan ko ng pampiyansa. Sinong pwedeng mag-assist? Okay, kasi may nahabol akong oras. Alam ko, hindi kayo pwedeng tumanggap ng pera. Magbibigay ako ng cash, aalalayan nyo na lang. Wala naman labag sa batas doon, no? Kasi, sa katulad nilang hindi nakapag-aral, yung pinag-uusapan natin, hindi nila maintindihan. Sama po namin. Oo, ganun na lang. I-assume natin na ma-approve yung reduction ng bail. So, 6,000. Ilang araw ka nang wala nga ng buhay? 6 days po ngayon. Bibigyan na lang kita ng 6,000 plus 6,000 pampiyansa. Di 12,000. Dagdagan ko ng 3,000. Di 15,000. Brother Mark, bigyan mo ng 15,000 yan. Ay ko, yan nga pala po tungkol sa motor ko na kuha. Ano po pwedeng ikuha doon para ma-release din po? Attorney, yung motor niya, hindi pa marirelease yun. May motion to release po, kailangan ng request po yun, na motion to release motor vehicle, may mga proseso din po nun. Oo nga, may proseso yun, pero gaano katagal yun? Sila, i-assist din po ng abogado na handling kayo. Kayo na mag-assist. Kasi nasa court pa rin po. Kailangan po namin ng certificate na na-impound sa kanila. Tapos po ay mga ORCR, picture po. Sa kagagawa mo mo ng affidavit. Sige na lang pa. Ano ba yung Hindi po. Kapag 12,000 yung bail, halimbawa, hindi na-approve, sabihan mo ako sa office. O, Mrs. Tawag mo. Sinato na yung mag-assist sa inyo. And, yes, ang gusto ko mag-cooperate kayo. Hindi ko kayo ina-obliga. Ang hinihiling ko sa inyo, mag-cooperate kayo. Magbigay kayo ng statement sa IAS para maimbestigahan. At kung may makita sila na mali na trabaho ng pulis, mabigyan ng administrative sanction. Okay? Umaasa tayo na sa tulong ng mga PAW lawyers, ma-release agad yung motorsiklo. Kasi yung po panghanap buhay ko. Okay? Kapag hindi pa ma-release yung motorsiklo nyo, pinaka-the best, umuwi na muna kayo. Tawagan lang tayo. Pwede rin akong makipag-coordinate kay attorney para hindi sayang yung oras nyo. Alam ko, nakaka-stress yung nag-i-stay kayo sa police station. Dahil masakit sa inyo yung dinanas ninyo. Stressful masyado yon. Malinaw sa'yo? Ngayon, habang wala kang motorsiklo, di wala kang hanap buhay. Sagot ko yung wala mong sweldo. Salamat po ko.
Basta ang gusto ko lang, sa ngalan ng batas, mag-cooperate ka. Sige po. Okay? Opo. Ganon lang kasimple yun. Walang personalan, no? Ang request ko lang sa PAW, pare-pareho naman tayong Pilipino, hindi naman tayo magkakaaway, pero pag may nakita kayong mali, ang request ko lang, sampahan nyo ng kaso kung kinakailangan. Tama ba? Lagi po kami ganun. Oo, kasi ang interest lang natin dito, yung mali, may tama. Para kung may mali, huwag nang maulit na may nasasakripisyo. At sa parte ng administrative naman, may iyas. Ang interest lang natin dito, kung makita na may pagkakamali ang pulis, mapatawan ang kakulang parusa para huwag nang maulit pa. Oo, so yun, salamat sa mga PAW lawyers and Tiger. Chief, salamat. Thank you very much. Salamat, Tiger. Attorney, salamat. Ano, partner? So, tawagan na lang tayo. Tawagan tayo. Ano? Natutuwa ako kay Chief Acosta. Tumawag ako kagabi, gabi na talaga. Pero immediately, nag-text sa akin, tapos nag-usap kami ni Ma'am. Oo. Galing. Basta may kakampi ka,